Samantala, sinuspindi muna ang driver ng tren habang iniimbestigahan ang aksidente niyan sa Calamba, Laguna. Labis naman ang pagdadalamati ng mga kaanak ng mga biktima, pati ng mga guro at estudyante sa eskwelahan na pag-aari nila. Mula sa Calamba, lalawigan ng Laguna, nakatutok live si Cara David. Cara! Yes, Mike, nandito nga ako sa Barangay Halang sa Calamba, Laguna kung saan naganap yung banggaan ng isang kotse at ng isang tren pasado alas 9 kagabi. Alam mo, Mike, kung hindi ka masyadong pamilyar dito sa lugar na to, hindi mo talaga iisipin na mismong itong kinatatayuan ko ay may riles ng tren. Kasi usually, di ba, ang riles ng tren, meron siyang safety barrier, meron siyang mga signs na nakasulat, this is a railroad crossing. Dito, wala ka anumang makukitang ni isang safety device or warning device na ito ay isang railroad crossing. Sabihin ko rin sa iyo, Mike, tingnan mo, kung makikita mo itong riles na ito, pansin mo medyo lubog na siya. Parang kinain na nga siya nung kalsada, nung asfalto nito. Kaya naman, kung hindi ka nga naman talaga familiar dito at kunyari gabi pa nga, medyo hindi mo talaga mapapansin that this is a railroad crossing. At tila ito nga yung nangyari kagabi nang magkabanggaan ng isang tren at ang isang kotse na nauwi sa pagkamatay ng isang mag-ina. Graduation bukas sa St. Vincent de Paul Montessori School sa Lumban, Laguna. Pero imbis na saya, lungkot at dalamhati ang nananaig sa buong eskwelahan. Namatay kasi sa aksidente ang direktres at may-ari ng eskwelahan na si Annabel de Guzman matapos mabangga ng tren ang kotseng kanyang sinasakyan. Kasamang pumanaw sa aksidente ang kanyang anak na si Christine. Pauwi na raw kagabi sa Lumban, Laguna ang mag-ina. Dala nila ang mga medalya na gagamitin para sa graduation. Pasado alas 9 raw kagabi, napadaan sila sa riles ng tren sa Calamba, Laguna. Tiyempo namang may paparating na tren. Ayon sa PNR, nagminor daw ang tren ng papalapit na ito sa crossing. At pagdating daw ng 30 meters, nag-full emergency brake pa raw ito. Pero tila hindi napansin ng mga biktima ang tren at dumiretso sa riles hanggang sa mabangga na ito ng tren. Yun ang normal way namin. Oo. To iwas ka sa traffic sa bayan. So alam nila na may railroad track doon? Yeah, alam namin. Meron din namin alam na buhay yun. Nga, pag titignan mo yung railroad tracks noon, smooth yung dating Smooth yung dating doon Parang hump lang. Hump, oo, magandang hump. Batid ng pamilya de Guzman na may right of way ang tren sa lahat ng riles nito. Pero handa pa rin silang magsampa ng reklamo dahil sa kanilang pananaw, nagkulang ang PNR sa paglalagay ng warning signs at safety devices. No, hindi biro yung kinukumpuhan niyan. Although training nga yan, may right of way sila, but still, kailangan may precaution, di ba? Hindi rin naman biro itong nangyari sa akin talagang. So pagka meron talaga silang negligence, parang hindi na maulit. Andito ako sa Barangay Halang sa Calamba, Laguna kung saan naganap yung aksidente kagabi. Usually ang mga railroad tracks ay merong safety barrier na nagsasabing meron dito na riles ng tren. Pero dito sa lugar na to, wala akong nakikitang anumang safety barrier, wala akong nakikitang anumang sign that will indicate that this is a railroad crossing. At kung titingnan mo itong riles dito, lubog na siya, para na siyang kinain ng asfalto. Kaya I would imagine kung gabi nga naman at malakas yung ulan, hindi mo nga naman talaga mapapansin na may riles ng tren dito. Bagamat matagal na rin silang dumaraan sa naturang kalsada, inakala daw ng pamilya na patay na ang riles o wala ng tren na dumadaan dito. Puro na rin daw kasi bahay at tindahan ang paligid nito. Samantala, labis naman ang lungkot ng mga guro at estudyante ng Montessori School. Malaki ang pasasalamat nila sa pamilya de Guzman dahil sa pinatayo nitong eskwelahan. Ay, napakabait. Generous. Mabait, magaling. Bubot, Christine. Mahal na mahal ko kayo. Sana huwag na namin sasapitin ng iyong mga kapatid, ng ama mo at mga kamag-anak mo. Huwag na namin sasapitin ang nangyari sa inyo. Ang mga bata naman, bagamat graduation bukas, hindi magawang magsaya. Sana po kung nasan po sila, sana po masaya po sila. Tsaka po mamimiss po namin sila. Sinuspindi na ang driver ng tren habang may imbestigasyon sa aksidente. Ayon sa PNR, ipinaubaya na nila sa pulis ang imbestigasyon. Nakikisimpati ang PNR sa pamilya ng biktima pero pakiusap nila sa publiko, alalahanin daw na mag-slow down kapag tatawid ng railroad crossing.
Kaya lang, nung pagdating dun sa crossing, no, nag-slow down sila. Mga 10 to 15 kilometers per hour ang slow down. Talagang mabagal. Ang sabi nung driver, ang tansya niya hindi nag-slow down. Tuloy-tuloy yung speed, mabilis. No? May plano rin ng DOTC sa pamamagitan kanina ni Secretary Mar Rojas. Sabi niya maglalagay daw sila ng CCTV with digital recorder sa mga control booth ng tren para magsilbing black box daw. Lalagyan din daw nila ng CCTV ang bawat railroad crossing para mas ligtas ito. Ang panawagan naman ng mga residente dito at mga motorista, lalo na dito sa Calamba, Laguna, sana naman daw ay maglagay na talaga ng mga safety barriers sa mga railroad tracks para talagang hindi na maulit itong aksidenteng katulad nito. Mike. Kara, kamo, walang harang dyan, walang ilaw na kikistap-kistap kung may dadating na tren, yung mga ganyang klase na mga tinatawag na warning device. May tao ba namang nakatalaga dyan ng PNR man lang, yung tinatawag na crossing keeper, kung tawagin, o railway keeper? Tao na nakadestino sa crossing na yan para man mag-traffic man lang pag may tren na paparating. Kara? Well, ang sabi sa amin ng pamilya de Guzman na regularly dumadaan dito sa tracks na to. Nag-interview rin kami kanina ng mga motorista dito. Usually daw, merong mga residente dito na sila yung nagsasabi sa mga tao kapag meron ng paparating na tren. Pero nung kagabi nga, pasado alas 9 kagabi, ay malakas daw yung ulan kaya wala daw. Sabi ng pamilya at sabi ng ilang mga nakausap namin na wala daw mga taong nag-warning dito dahil malakas nga daw yung ulan kagabi. Maraming salamat, Kara David.